Praise God, praise God. God is good. And all the time, God is good. Even when we are in the top of our lives and even in the bottom of our lives, God is always good. Amen? Alam nyo, ang sarap pag-usapan ng ating pong mga topics. Amen po ba? Sino po ba nag-enjoy dito sa ating sa ating topics? Talagang nauunawaan na ba natin kung ano ba yung ating pinag-aaralan, yung By the Book series natin? Sa ating mga connect groups, nag-enjoy ba tayo? Naintindihan ba natin yung ano yung pinag-aralan natin last week about yung biblical canon? Alam niyo, kung talagang iisa-isahin natin to, no, mga kapatid, ang sarap po, himay-himayin, ano? Pero alam ko sa mga connect groups ninyo, sa mga connect groups natin, talagang napapasadahan. Ano ba? Saan ba galing? Ba't ba kailangan natin pag-aralan itong Old Testament? Ba't di na lang tayo mag-focus doon sa New Testament? May mga ganun, ano? Kasi mas naiintindihan ko yung New Testament, eh. Doon sa Old Testament, ang daming pangalan. So, umpisa pa lang, pangalan ni inaantok na ako. Pero alam nyo, sa pinag-aaral natin, talagang there is a, kumbaga, need for us to study even the Old Testament. Amen po ba? Ang ganda rin sinabi nung last natin ni Pastor Bam, no? Yung Old Testament is the New Testament revealed, and the New Testament is the Old Testament. New Testament concealed, no? And this New Testament is the Old Testament revealed. So, ibig sabihin, nakita natin, ano ba ibig sabihin ng Old Testament doon sa New Testament? It's all about the fulfillment of the prophecy through Christ Jesus. Amen po ba? So, ang ganda ng pinag-aaralan natin, mga kapatid, and sabi nga, no, gusto natin na mag-grow. We want to grow dun sa ating pong pagkakaunawa. Sa ating, how are we going to appreciate yung ating pong pinag-aaralan, which is the Word of God. So, yung ating kumpiyansa, yung ating confidence dito sa ating Biblia, sa salita po ng Panginoon, at talagang inspiring na basahin ito pong salita ng Diyos. Hindi yan yung kagaya dati na pagkaano, dadaan-daanan lang natin yung Bible, di ba? Alam ko, during that time, parang yung Bible sa atin, nandun lang sa isang tabi, inaalikabok. Pagka kinuha mo, isang ganun, dilipad talaga yung alikabok, no? Pero ngayon, nai-enjoy na ba natin na basahin yung Bible? And how are we going to apply it sa buhay natin? Amen po ba? So, review lang po natin, last 1 to 5 talks natin, is we say that the Bible is inspired. Amen po ba? Ito po ay talagang salita ng Panginoon, yung fallibility, yung yung authority, yung katotohanan nitong pong Bible, and yung inerrant, ibig sabihin, wala pong mali, no error dito sa ating pong Bible. And of course, ang ano natin dito, yung last week, nakita natin, shinare sa atin ni Pastor Bam how the Bible has been canonized. Amen? Paano ba isinulat ito? And which assure us of the authority and the reliability of this Bible. Amen? Ito pong salita ng Diyos. Ito yung ating standards, yung values, yung dapat nating ipamuhay. Amen po? But ang tanong, question, is the Bible enough? Sapat na ba? Yun yung tanong natin, ano? Kasi alam niyo mga kapatid, there's a problem. Mayroong problema. Kasi, minsan, nami-misinterpret natin itong salita ng Diyos pag sinabi nating the Bible is enough. Amen? Nami-misinterpret natin yan, yung sufficiency. Minsan, ginagamit natin itong religious tool. Alam mo yon, para masagot kung ano yung tanong mo sa buhay. Amen? Kaso nga lang, sabi nga, kumbaga yung promise ng God na para sa atin, yung i-bless niya, yung gawa ng ating mga kamay. God will bless the works of our hands. Pero ang tanong, minsan, parang ang tingin mo sa sarili mo, kahit mali na yung ginagawa mo, or sabihin na natin hindi tama yung business mo, yun pa rin ba yung ibig sabihin nun? Amen? Or, meron naman, sabihin na natin na naghahanap ng asawa. And then, pagbukas mo sa Bible,
Sabi doon sa Bible, my grace is sufficient in you. Hahanapin mo naman si Gracia, si Grace. Wala pa ako nakikitang grace. Hindi ko pa nakikita si Lee Grace. Iniintay si Lee Grace. Bata pa po si Lee Grace. Nasa joke lang ako. So, nagiging literal, literal mga kapatid. Or maybe, yung hindi ka na nakafocus. Kumbaga parang, sabi nga, all things are possible. Pero hindi ka na nakafocus dun talaga sa gift mo. Kaya lahat na lang, gagawin mo. Kasi yun yung sabi sa Bible, all things are possible. All things are no? So ngayon, ang ano po dito mga kapatid, since na-abuse itong salita na ito, no, yung sufficiency of the Bible, hindi nangyayari yung gusto mong mangyari. At ang labas, ang resulta, nako-confuse ka. There is confusion. Or, kumbaga, naniniwala ka na, sabihin na natin, minsan, ewan ko, sa iba, pagka naglagay kayo ng Bible verse or ng sticker dun sa mga sasakyan, feeling mo, hindi ka na ma-aksidente. Ganun ang kasi nga ginagawa nating religious tool. Yung Biblia, yung kung ano yung mga nandun sa mo, paano kung hindi nangyari. Amen? So, mako-confuse ka Since, eto nga, yung sufficiency ng Bible, hindi mo gusto na mangyari, may confusion, totoo ba, parang ang tanong, totoo ba may power itong Bible? Yan yung mga mga tanong natin ngayon, totoo ba na may power ito pong Biblia? So after that confusion, offended ka na and then you begin to doubt. Magkakaroon ka na ng dito sa salita ng Panginoon, totoo ba na may power ang salita ng Diyos? So, kasi mga kapatid, in history, even during the time, parang merong echo, no? In history, many Christians doubted the Bible. Marami rin pong nag-doubt dito po sa Biblia. Lalo na yung passage sa Bible, the earth is, yung sinasabi nila, that the earth is flat daw. The earth is flat. Kasi doon sa verse na sinabi ni Isaiah sa chapter 11, yung about the four corners of the earth. So parang sa kanila, they misquoted, they misunderstand, ibig sabihin itong four corners of the earth. So parang it is a four radical directions of the earth. Parang sinasabi po sa Bible, sinasabi doon na without beyond limit, from north to south, and east to west or west to east. So yun po yung gustong sa Bible. Pero yung iba, four corners, ibig sabihin, flat daw po yung So kaya nga dumadami yung mga dumadami yung mga skeptics. Ano may skeptics? Ito yung mga nagdududa, ito po yung mga agnostic and even mga atheist. Kumbaga gina-justify nila na ito po ang ng Bible, there's error, merong mga mali. Amen? So meaning, mga kapatid, yung katotohanan, kailangan po nating sa ating buhay. We need to, we need the truth for our lives, which is, we can found in the Scriptures. Makikita po natin yan sa salita ng Diyos. Ito pa, ang po doon, yes, makikita natin, but it's not exhaustive. Hindi siya yung detalyado na pag sinabi mo na, okay, kasi baka mamaya sabihin na lahat daw makikita natin sa Scriptures. Paano kung kagaya ni Mrs., biglang magtatanong yan sa akin, Dad, ano ulam natin? Pwede ko ba sabihin, tignan ko sa Bible, tayo muna, titignan ko sa Bible, ano pa ulam namin? Di ba? So, nagiging literal. Or sabihin natin na, ano ba yung pwede kong gawing business? Amen? So, hindi mo pwedeng tignan sa Bible, ano ba pwede kong gawing business? Amen? So, hindi po ganun yung yung Biblia. So, ang po diyan, mga kapatid, the Bible won't tell you specifically yung kung ano yung gusto mo mangyari. Like for example, meron iba, gustong, kumbaga, makapangasawa, hindi pwedeng sabihin sa Bible na sino yung mapapangasawa mo, no? Hindi po ganon. Hindi po ganon ang ng Bible, but it will give you principle. Principle on how to be a godly person.
Yan po yung nakasulat sa Biblia. And yan po yung principle na it would honor our God. Patuloy na nagbibigay sa Kanya ng honor. Honor sa inyong pamilya, honor sa ating mga trabaho, honor sa ating business, or maging doon sa ating buhay dito, no? Another problem, meron pa po tayo isang problema. How come o bakit may mga tao na pumupunta sa church, nagbabasa ng Biblia, however, walang nangyayari sa buhay nila? Ibig ba sabihin, hindi pa sapat yung Bible sa buhay nila? Yun yung tanong no? So, hindi ba sapat yung Bible? Bakit? Why? Why? Tanongin niyo ako, why? Bakit? Sabi po kasi, ayan, yung ating by the book, by the way, yung ating word ngayon, yung ating pag-usapan is empowering word. Ang ating pong text ngayon is from 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Yan. Ang tanong ko, bakit daw ba yung iba hindi pa enough sa kanila yung Bible? Because, ito po yung dyan mga kapatid. The Bible is not just a teaching to be accepted, but a power to be experienced. Kailangan po ma-experience natin ito pong salita ng ating pong Panginoon. Amen? Kasi meron pa isa mga kapatid, yung quote, let us have this quote from the Blue Letter Bible Commentary. Sabi po diyan, it means that the Bible contains all necessary revelation to know all that God has desired us, medyo maliit, desired us to know, do all that God has desired us for us to do, and be all that God has desired us to be. Ito yung sinasabi natin kanina. Hindi, ibig sabihin niya yung katotohanan na nakikita natin sa Bible yung mga kailangan natin sa buhay. So, hindi literal. Hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng bagay doon mo makukuha or ano. It gives us only a principle for us to be a godly person. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Masyadong And then more than just a book of guidelines to be followed, behind the Word of God, there is an actual power. Meron talagang power diyan na kailangan ma-experience natin. We can testify that indeed the Bible is sufficient, complete, at totoo. Amen? Meron tayong maano natin yan mamaya. And gusto pa po, yung reason natin, may mga question about the Bible, it's because we haven't experienced yan. We haven't experienced the power of God that would change the way things. So, how do we experience? Ito ang tanong, mga kapatid, bago tayo how do we experience the power of the sufficiency of God's Word in our lives? Yan po yung pag-uusapan natin. Paano ba natin ma-experience itong power ng Diyos o yung power na salita ng Diyos sa buhay natin? Pero bago dyan, pray muna tayo. Sige, let's pray. Lord, salamat pong Panginoon sa gabi na ito, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat po ng mabubuting bagay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, O Lord. Even, Lord, thank you for this wonderful night, O Lord God. Thank you for the traveling mercy na kami po, Lord, ay nakarating sa lugar nito ng safe and sound, O Lord God. And thank you once again, Lord, for the opportunity for us to fellowship with our fellow brother and sister, and even, Lord, to have a fellowship with you, O Lord God. Lord, we invite the Holy Spirit to be in our midst at siyang magturo sa amin, Panginoon, ang nais naming malaman, O Lord God, matutunan, and for us to apply it, O Lord God, in our personal life. Lord, maraming salamat po sa lahat, O Lord, na patuloy na ginagamit mo sa gawaing ito, and may your name once again, O Lord God, be praised, and may your name be glorified sa aming pong kalagitnaan. Lord, use me, Lord God, as an instrument, O Lord God, to share words. At tanging, Lord, salita mo lamang ang mabigkas ng aking mga labi.
At higit sa lahat, Lord, ikaw ang may taas. Ako po ay mababa. Lord, maraming salamat pong muli. We give you back all the glory and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang ating pong text, pag-uusapan natin ngayon, ay manggagaling po sa 2 Peter. 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Ayan. Sabi po diyan, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, as that through them you may partake in the divine nature, having escaped from the corruption in the world caused by evil desires. Alam niyo po mga kapatid, background lang uli, itong pinag-uusapan natin. This was written by Peter during the time of persecution. Roman time na naman tayo. Lagi natin sinasabi dito, during the time of Roman, during the time of Emperor Nero. Ano ba yung mga ginawa ni Emperor Nero dito sa mga Christians na talagang they even, yung kanilang mga anak o sila mismo, pinapakain ng buhay sa leon. Di ba? Nabanggit natin dito. Ganun yung persecution nila, no? At maging ginagawa silang street post, di ba? Sinusunog sila ng buhay, ginagawa silang ilaw dun sa streets, ano? Kasi minsan ngayon parang ang dating natin pagka persecution na konting ano lang, kala mo persecute na ako eh. Pero itong time na to sinusulat po ni Peter about yung persecution during their time. And that time we also infiltrated yung yung false teachings, yung mga maling turo, no? They were saying kasi sa mga turo na yon, sinasabi nila na kahit sabihin mong Kristiyano ka na, pwede mo pa rin gawin yung mga dati mong ginagawa na mali. Yung mga false teaching, no, sa kanila, no. So, sabi nga nila, Christian can enjoy sinful pleasure of your former outside of Christ. So parang sa tingin mo, walang makakakitang iba sa'yo, walang makakita iba sa'yo. Pero of course, the Lord will see you kung ano yung ginagawa mo. No? So, sabi po sa verse 3, ito po yung pag-usapan natin, His divine power has given us everything we need for a godly life. Divine power. So, actually, binigay na po sa atin yan eh. It's already given to everyone, sa atin po, no, mga kapatid, para malaman natin, kumbaga, no, we need, for us, in order, sabi nga dyan, ano, for us to live, to have a godly life sa buhay natin. Yung sinasabi na, pero ang tanong doon is, yung paano? Okay, sige. Sabi dyan, His divine power has given us everything we need for a godly life. Paano ba natin gagawin yon? Binigay na sa atin, pero paano natin gagawin? Amen po ba? Una dyan, mga kapatid, is yung through the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kilala na ba natin kung sino yung sinasamba natin? Alam ba natin ano yung binabasa natin? Amen? So, knowledge of Jesus Christ who called us to His own glory and excellence. Knowledge. Every time you read the Bible, you're getting to know who Jesus Christ is. Tuwing binabasa mo ang Biblia, nauunawaan mo sino yung sumulat nito. At sino to mismo? Di ba sinasabi sa atin, the Word itself is Jesus Christ. Amen? So, yung ma-experience mo yung divine power, this would grant you life. Alam nyo, tuwing, I don't know, I haven't seen Zoe. Pag po naririnig ko o nakikita ko si Zoe, it reminds me of life. Yung inaanak ko si Zoe, no? Kasi yung pangalan niya, yan po ang ibig sabihin ng buhay. Zoe means life, no? Life both physical which is present, or spirit and of spiritual, particularly in future. So buhay, yung existence, yung fullness of life na sinasabi
ni Jesus Christ, na sinasabi ni John, sabi nga dyan, comes from kung saan nasusustain yung buhay natin. Sino ba yung nagsusustain ng ating buhay? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Malinaw sa atin yon. And meaning, it pertains not just yung buhay natin dito sa mundo. Hindi lang yung buhay natin dito sa mundo, but also our eternal life. Pinag-uusap. Kung minsan talagang, alam nyo, sa atin, naniniwala tayo, no, na there is eternal life. Amen po ba? Lahat ba tayo naniniwala na mayroong pangalawang buhay? Kasi kung pinaniniwalaan natin yung bagay na yan at alam natin na we have salvation sa buhay natin, why not we believe na kayang gawin ng Panginoon kung ano yung problema mo dito sa mundo na ito? Amen po ba? Kasi parang medyo minsan nakakaano lang na pinaniniwalaan mo yung bagay na hindi pa nangyayari o hindi pa nakikita. Pero pagdating doon sa problema mo sa buhay, parang hindi ka maniwala na God can solve or mabibigyan ng solusyon ng Panginoon kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Amen? So, yung buhay, meaning, yung Zoe, ginamit po dito sa salita ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 10, verse 10. Tingnan natin yung John chapter 10, verse 10. Sabi diyan, I have come that they may have life and have it to the full. Ibig sabihin, yung buhay natin, walang hanggan. Sinabi na po ni John yan, sinabi ni Peter, even ni Peter, that this Zoe means physical or present spiritual, particularly yung existence na ating pong buhay dito, not only here on earth, pero maging sa ating eternal life, which sustained by God, sustained by our Lord Jesus Christ itself. Naniniwala ba tayo doon? Amen po ba? So, the word Zoe, again, ibig sabihin yan, so, this is, sabi nga, Jesus is speaking, na itong written word na ito become from a living word, yung buhay na salita ng Diyos. At yung divine power na ito ay of course, nasabi natin kanina, nanggaling po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Like for example, isang example mga kapatid, yung mga nagliligawan during the time na, alam ko, yan, mga pagkaligawan talagang, alam mo yon, pagka ikaw ba nanliligaw, sa mga lalaki, tayo, pagka nanliligaw, ang sarap sumulat. Ewan po ba, mga millennials, mga Gen X, alam ko parang iba na yung way. Ganun, ano ba yung way ng panliligaw ngayon? Hindi na natin. Messenger lang. Pero still, nandun pa rin yung wordings. Kasi Dati kasi, ang style po namin noon, pagka manliligaw ka, kailangan mo sumulat. Sulat ka ng love letter. Amen? Sa love letter mo, isusulat mo, hindi lang yan susulat doon sa ordinary paper. Kailangan stationery. Ayan, At yung stationery na yon, mabango. Mabango yung stationery. Ganun yung way. At alam nyo ba kung meron pang way yun? Paano mo itutupi yung stationery? Di ba? Hindi alam ng mga millennials ngayon, Paano mo itutupi yung stationery? Ilang tupi? Ilang tupi dapat? 3, di ba? 3 tupi. Mamaya tuturo ko sa inyo yung mga gusto paano itupi. 3 tupi yan. Ibig sabihin niya, pagbukas niyan, I love you. Ayan. So yun yung, ganun. Si Mrs. Toto. Si Kyle natututo eh. So 3 tupi. Alam mo ba, even before, pagka sumusulat ka, or pag binabasa mo yung sulat, kunwari, nagbigay ka ng love letter, yung bumabasa niyan, paulit-ulit binabasa yan. Parang kinikilig pa siya kinikilig pag binabasa. Meron pa nangyayari, di ba? Kapag nag-uusap kayo sa telepono, lusaw na yung telepono, di pa kayo natapos mag-usap.
Alam mo yung dating telepono, yung ganon? Ganon pa yung telepono nung araw. Ganyan, ano? So, ang init-init na nung tenga mo, parang ayaw mo pa rin tigilan yung pakikipag-usap mo. Ilang oras na kayo nag-uusap. So, ganun po yung way dati, no? ng pagliligawan. So, makikita mo yung tao na talagang there's something sa kanya, no? Na parang sa ganong way, makikilala mo ng gusto yung tao. Amen? Yun nililigawan mo. Amen po ba? So, yun yung way dati, no, mga kapatid. Ewan ko na lang ngayon, kasi ngayon, ang bilis sa Messenger. Messenger na lang, talagang, no? So, ayun, balik tayo doon sa kinikilig. So, parang ang sa'yo, ang dating, kapag ganun yung mo, no, there's something na meaningful pala yung buhay ko. Pagka ganun, ano. Iba kasi parang, paano mo masabing meaningful? Kasi kahit naglalakad ka mag-isa, nakangiti ka. Totoo, mali. Di ba? Pagka ganun, minsan habang naglalakad ka, nakangiti, hindi mo alam bakit nakangiti siya lang mag-isa. Diba? So, parang sa kanya, meaningful yan. Meaningful yung buhay niya. And kung babalik-balikan mo ako pagka, kaso nga lang, yung mga love letters ko sa kanya, hinahanap ko Kaso nasunog yung bahay nila. Pati yung thesis niya, lahat ng love letters, lahat ng nasunog po. Kaya wala kaming remembrance ni Mrs. Gusto ko nga makita sana yung sinulat ko na hindi nakarating kay Joe Damango Kilala si Joe Damango? Ayan, mga nakaka-relate, Kasi po si Joe Damango, yun yung usong-usong dati na radio station. Yung love notes. Yung gagawa ka ng sulat, Dear Joe. Di ba? Gagawa ka ng sulat. Pero alam niyo po, yung sulat na yun, ginawa ko yun, secret lang. Sarili ko lang yun Gumawa ako kay Mrs. Ganyan. Pero hindi ko po yung binigay sa kanya. Nagulat ako ba't nasa kanya. Alam niyo kasi mga kasama namin nagtitesis noon, kasi sabay kami nagtesis niya, doon sa isang, nag-rent kami, wala yung babae, wala. Alam mo po yung mga kasama ko, pinakialaman yung sulat ko at ibinigay sa kanya. So, hindi ko alam bakit nasa kanya yung sulat, Kaya niloloko nila ako. Pero yun yung gusto kong makita, kaso nga lang nasunog. Pero alam nyo, totoo yun, habang binabasa mo, iba yung iyong nararamdaman. Yung memories mo, during that time. Naaalala mo na, yun nga, may meaning pala buhay mo. Amen? So the same way din, tungkol po sa Bible. So, pinag-uusapan natin about the Bible, yung sufficiency, yung experience, yung meaningful life, habang binabasa mo itong salita po ng Panginoon. And the more you get to know Jesus Christ, ay makikita mo na napakabuti pala ng Panginoon. Amen? Napakabuti pala ng Lord. Kahit sabihin mong, sabi nga natin kanina, God is good, kamangha-mangha ang ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sa atin, minsan, hindi natin ma-appreciate, pero sa isang bagay lang, sa isang maliit na bagay, makikita mo na, ang buti pala ng Panginoon. Imagine mo sabi nga natin, di ba? Hindi natin binabayaran yung hininga natin, pero every time, pwede ka huminga na huminga. Libre, di ba? Paano kung hindi mo na kaya huminga? Wala na. Sabihin na natin ganito, paano kung binabayaran pala yung hininga? Mahal kaya ng oxygen. Dapat may promo. Araw-araw meron ka oxygen tank sa likod. Imagine mo yung pahirap na yon. Meron ka oxygen tank, naka-backpack kang gano'n, papasok ka sa opisina, gaganon-ganon ka. Di ba? Ngayon dito, libre. Pero minsan di natin na-appreciate yung ganong So meaningful yung buhay natin. So sabi nga, you will be able to say, indeed, I can experience a meaningful life in Jesus Christ. So yung buhay ko ngayon, may layunin pala ako dito sa mundo. Yung buhay ko ngayon, may purpose pala ako. Hindi pala ako yung dito na walang kabuluhan yung buhay ko. Amen po ba? So ibig sabihin, minsan kahit sabihin mong nandun ka sa dating gawi or parang sabihin mo na punong-puno ka ng regrets during that time, pero ngayon may isip mo, may saysay pala buhay ko.
Amen? So, ganun din po. The same thing, yung time na nandiligaw ka or you have boyfriend, sa Bible, ganun din. The moment you read the Word of God, nagkakaroon ka ng relationship sa Panginoon. You get to know better who the Lord Jesus is. At the thing, yun nga, masasabi mo na meron palang layunin ng buhay ko. So, ito pa po ang din, mga kapatid. Tingnan natin. Ito yung pag-aaralan natin. So, kung sinasabi natin na meron palang purpose yung buhay natin, ito po yung isang point natin dyan. The Bible is sufficient, kasi pinag-usapan natin is about sufficiency and power ng anong Bible. The Bible is sufficient and powerful for us to experience a meaningful life. Pinag-usapan natin kanina, meaningful pala yung buhay ko. Ngayon, tignan natin. Itong meaningful life. Kasi minsan yung iba, punong-puno ng regret sa buhay. Punong-puno ng sayang. Sayang, sana nung ginawa ko yung bagay na yan, hindi sana ako ganito. Amen? Punong-puno ng regrets. At kung titignan natin, sabi nga po sa Philippians chapter 1 verse 6, sabi diyan, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on the completion until the day of the Lord Jesus. So sabihin, there is hope. Merong pag-asa. Kaya huwag kang mamulan ng pag-asa. Amen? Yung iba kasi parang feeling nila wala nang pag-asa sa mundo. Malinaw po that the Bible is telling you, you have hope. Meron kang pag-asa, kapatid. Kaya sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, meron kang pag-asa. May pag-asa ka pa. Ayan. Amen. Okay. Kasi ang natin dito, some believe they will never achieve anything . Kasi merong iba parang sa tingin nila, hindi ko na ma-achieve yung bagay na to. Alam niyo po ba, nung ako po ay nag-aaral, ako po ay working student. Hindi ko na in-expect, nag-graduate pa ako. Kasi, sa totoo lang po, sa mga hindi nakakaalam, I took architecture for 9 years. Ang architecture po, 5 years lang. Pero kinuha ko siya ng 9 years. Hindi ko na in-expect na ako i-graduate. Pero, alam niyo yun, kasi po ako po ay working student during that time, second year college ako, at ang architecture po ay prerequisite yan from Design 1 to Design 10. So, sabihin, major subject mo from first year until 5th year, magkakasunod yan. So, isang design subject ang ihinto mo, 1 taon na kagad yun. So, yun po yung ibig sabihin. And since ako po ay working student, I cannot take that design subject dahil yung design subject po na yun is 5 hours sa isang subject. So, ibig sabihin, 5 oras kayong nandun sa klase. So, malaking yun. At nung ako po yung nagtatrabaho, hindi kaya ng oras ko yun. So, gagawin ko, i-enroll ko. Pero, ida-drop ko. Yan po ang trabaho ko noon. Ida-drop ko yung subject ko. Ang kukunin ko lang, minor subjects. At ang minor subjects ko po, ang full load during that time, I think is 24 units. Ang nakukuha ko lang, maximum 9 units. Kaya po tumagal ako ng 9 years sa pag-aaral ko. Ayaw ko siyang bitawan, ayaw ko siyang mag-stop. Kasi po, knowing sa PUP, pag nag-stop ka, hindi ka na makakabalik. Ayan, alam ni Sister J yan, sa PUP. Kasi sa PUP po, they said that PUP, it's true, you're a scholar pag nasa PUP ka. Kasi ang baba lang na binabayaran dyan. Magkano lang po ang binabayaran sa PUP. Alam niyo po ba pag enrollment, ang haba ng pila sa PUP, ang nag-enroll po dyan, mga mayayaman. May yung anak nila, galing sila ng UST, pumipili sila ng matyaga sa PUP para lang maipasok yung kanilang anak. Kasi nga, ang mura ng tuitions. So, madali sa salita, humaba po yung taon ko. So, hindi ko na in-expect na graduate ako. So, until time, I know it is God's will na ako po ay makagraduate. At for that
9 years, natapos ako. Hindi ko alam bakit ko natapos. But anyway, so natapos ko yung kurso na yon. And then after that, I took board exam and then so on and so forth. So, minsan akala natin hindi na tayo, wala na tayong magagawa doon sa buhay na iniwan natin eh. Pero yun nga, God is faithful sa Kanya pong promises. So, if you are experiencing, mga kapatid, hopelessness sa buhay mo ngayon, yung sa buhay mo, yung marriage mo, or sabihin na natin yung finances mo, huwag kang mag-alala. Sabi ng Lord, nandyan siya. Meron tayong pag-asa. And godliness, sabi dito nga, no, isa pang natin dyan, sa verse 3, godliness means eusebia, meaning piety, someone's inner response, no, doon sa ating, yung things of God, which is itself nasa atin, ano, yung pertains to ating Christian living, yung ating pamumuhay dito po sa mundo. Ano ba yun? Ano ba yung Christian living? Pinag-aaralan natin to before, even dun sa ating no? Paano ba tayo mag-behave? Paano ba natin i-treat yung ating kapwa? Yan yung pinag-aaralan natin eh. Paano ba tayo mag-respond sa sinasabi ng Panginoon? Ano ba yung response ng Lord pag sinabi ng Lord na be still and know that I am God? May mga ganyan, di ba? Pero ikaw, alam niyo yung kantang tinatawanan ako ng mga anak ko pagka yung kantang tulala sa isang tabi at di mapakali. Alam niyo yung kanta? Pero paano mong gagawin yun? Tulala ka, tapos di ka mapakali. Di ba? Sino sumulat nung kaya nung kanta na yun? Inaano ko lang, pinagiginigising ko lang kayo, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung paano yung response natin sa Panginoon, yung ating obedience. Be still and know that I am God. Huwag kang magpa-apekto kung ano yung problema mo ngayon. There is a big God, sabi nga, who is the creator of heaven and earth. Ano man ang problema mo, napakaliit lang yan compared to dun sa ginawa ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga kinakanta natin kanina, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Nasaan ka? Nasa earth. Di ba? Problema mo, nasaan? Nandun lang. Yung earth, gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki yung earth? Ilang milyon, ilang kontinente, ilang nandun. Gawa ng Diyos dyan. Bukod dyan sa earth, nandiyan yung universe, iba-ibang planeta. Problema mo, ganyang kaliit. Pero parang sa'yo, sinabi na ng Lord, be still and know that I am God. Ikaw, andun ko pa rin doon sa, parang hindi kaya solusyonan ng Lord yung problema ko eh. Amen? May mga ganun, So, again, it pertains, yung sinasabi natin, ay yung Christian living. Not only we given a meaning in life, but we are also empowered to live a godly life. Yan. So, yan po yung nasa 2 Peter chapter 1-3. His divine power has given us everything we need for a godly life. Yan, yung buhay natin na yan. Again, meron pa yung isa. Pangalawa, the Bible is sufficient and powerful for us to live a godly life. Kanina, meaningful life. Ngayon, yung godly life. Paano ba yun? So, every time we read the Bible, patuloy nating nakikilala yung ating Panginoon, na-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kasi, ewan ko, baka mamaya, di kayo nagbabasa ng Bible. Di nyo. So, every time you read the Bible, na-experience nyo yung kanyang kamangha-manghang gawa, yung kanyang power. Amen? So, we have the ability, sabi nga doon, yung experience, yung power na we have the ability to say no to sin. Amen? We have the ability to discern the temptation. Na kapag tinempt ka ni Satan about immorality, madidiscern mo, mali pala ito. Ito pala ay galing sa kasalanan. And that's power na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi yan yung pagka-Christian ka na o parang, sabi ko nga sa inyo, kung parang baliwala lang.
Actually, ito yung pinag-uusapan natin before, di ba? Sabi nga, there is a false teaching during that time. And Peter is reminding these people, the Christians, na there is power in the name of Jesus. There is power na kaya nating paglabanan kung ano yung problema, kung ano yung temptation. Kaso nga lang, ito po, ay yung problema. Ang problema, many people get their convictions sa kapwa-tao. Alam mo yun? Na kinukuha nila yung conviction dun sa tao na parang, ay, sabi kasi sa church namin, hindi ako pwedeng gumawa ng immorality. Amen? Sabi kasi ng pastor namin, bawal, hindi pwedeng gumawa ng ganitong bagay. O sabi ng pastor namin, mag-tithes daw kami. O sabi ng pastor, o sabi dun sa church, para daw maging church leader or church dapat okay yung integrity mo. Kinukuha yung yung kanyang conviction doon sa tao. Paano kung bumagsak yung tao? Amen? Paano kung bumagsak si pastor? Ay, hindi na ako kasi pastor namin, siya nagtuturo tapos siya yung hindi gumawa ng bagay na yun. Yan pa yung ibig sabihin nun. Ang natin dito is for us to get our conviction through the Word of God. Yung conviction na sinasabi yun sa Bible, bawal gumawa ng immorality. Sinasabi sa Bible, mahalin mo yung iyong asawa. Na huwag kang mag-commit ng adultery. Or sabi sa Bible, respect your parents, honor your parents, di ba? So, hindi dahil sa sinabi nung tao. Kasi alam niyo po, ang tao, at lagi natin sinasabi dito, na ang tao, bumabagsak. And we still, in our sinful nature, hindi po tayo exempted sa temptation ng kaaway. Kaya nga, ang ating pong reference always, yung standard na pinag-aaralan natin. Standard na ibinigay sa atin ng Panginoon for us to live a godly life, which is yung Bible. Amen po ba? Kasi kung gagawin natin yung ganun, parang laging, alam niyo, lagi na yan eh. Ayoko na dyan sa born again. Kasi legalistic yan, ang daming bawal. Yun kasi yung minsan, di ba? Minsan sa atin. Pero hindi nila alam, kaya sinasabi yun, sinabi kasi yun sa Bible, hindi yun sinabi dun sa congregation na, kaya ka dapat kasi sabi ng congregation, o sabi ng pastor, o sabi ni nakasulat po sa Bible yon. Hindi dahil doon sa ibang So, akala kasi pagka sinabing, born again, ayoko dyan. Ang daming bawal. Okay, so go on. So, if we able to honor, yan, sabi nga, kung patuloy, yung resulta nun, kung patuloy na doon sa Bible tayo, yung Bible ang magkukonvict sa atin, yan, pwede natin masabi na we should love our wives dahil nga ito po ay nakasulat sa Biblia. Ang isa pang dyan, mga kapatid, kapag po tinatamaan kayo ng salita ng Diyos, huwag nyo pong isipin na mayroong isang tao na nagsabi sa pastor ng buhay nyo. Kasi minsan akala nila, pag nagsalita ang pastor sa harap o parang chinismis na ako nito. Sinabi ko kay ano yung problema ko, tapos nakita si pastor. Huwag po ninyong isipin na gano'n. Kasi po ang Bible, po yan, timeless yan, mga kapatid. Ang Bible po, ever since, even before, mga kapatid, ito po ay, kumbaga, isinulat ng Panginoon na may katotohanan. It will stand from the beginning to the end. Kaya nga sabi nga, timeless eh. Kahit sa anong oras, minsan kahit lahat po ng pastor na tumatayo dito, hindi po hindi po kami exempted. Minsan, yun nga pong sinishare namin dito, part din ng aming pong experience na nanggaling kami sa ganong sitwasyon. Amen? God's words is always timely. Laging laging on time yan. Laging may masasabi sa lahat ng bagay sa buhay mo. Ganyan po ang Biblia.
Kaya nga po buhay ang Bible. Hindi po yan, pag binasa mo, tinamaan na naman ako, ano ba naman to? So kinakausap ka, ibig sabihin, diyan sa ano na yan. And our response should be, itong response natin mga kapatid, let us open our hearts to God's Word. Buksan natin yung puso natin sa salita. And be humble. Maging humble po tayo. Humble to obey the Word of God. Pag sinabi sa Biblia, sundin po natin. Sabi nga is, obedience is better than sacrifice. Amen? So, with that posture, you will get the experience and power of the Word of God. Amen? So, meron pa isa. Sabi dyan, ayan, nasaan na ba tayo? Precious and very great promises. Ayan, sabi po diyan, the Bible is sufficient and powerful to tapos na po tayo dyan, Ito yung isa. Through this, sabi nga dyan, He has given us His very great and precious promises. So, binigyan tayo ng Panginoon ng mga promises niya para sa atin. Amen? So, Peter is pertaining about the picture, yung awesome promises ng God sa atin. And it is very important na malaman natin ano ba yung promises ng Lord, which is valuable and costly. Talagang yung mga promise ng Lord na yan. There might be a promises, yung false promise, gaya na nakikita natin dito sa mundo. Maraming promise ang mundo sa atin. Maraming inaalok ang mundo sa atin. Gaya na lang nung yung pleasure mo sa buhay mo, feeling mo parang ang makaka-sustain sa'yo or makaka-satisfy sa'yo yung trabaho mo, yung pamilya mo, yung asawa mo, yung or yung career mo. So, hindi po yan, God give us a promises which is better, better promises. Pero para saan? Saan yung promises ng Lord? Yun po ang tanong, mga kapatid. Sabi diyan, so that, through them, you may participate in the divine nature. Para ikaw, makasama ka doon sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon, yung kanyang lugar, So, partaker tayo ng divine nature ng Panginoon. And, kung patuloy natin, sabi nga, kung patuloy nating sinasaliksik yung ating pong Panginoon and get to know His promises, ibig sabihin, may experience yan. May experience natin yung kanyang power. And all of this, because God wants us to partake, yun nga, yung divine mercy, yung ating nature, dahil, sabi dyan, God wants us to be in His family. God wants us, His children, to be in His family. Gusto ng Panginoon na tayo po ay makasama niya sa kanya pong pamilya. Amen? Pero bakit? Bakit gusto ng Lord na makasama tayo? Kasi po, tanong niya, sige, bakit? Ayan ang sagot. Sabi niya, having escaped the corruption in the world accused by evil desire. Kasi wala na tayo doon. Wala na tayo doon sa corruption na yon. God already redeemed us. Amen? Na-redeem na po tayo ng Panginoon doon sa bagay na yon. So every time we read the Word, it has the power to remind you kung sino ka. Nire-remind ka ng salita ng Diyos kung sino ka sa paningin ng Diyos. Amen? Sino ka sa Panginoong Jesucristo. And lastly, sabi po diyan, ito pa yung isa, dahil the Bible is sufficient and powerful for us to know who we are in Christ. Nandun na. Nandun na yung yung our action, understanding, yung disposition natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. Example, sabihin na natin, kaya ganyan yan. Sa mga pamilya, kaya ganyan yan kasi sabihin na natin, Torres family yan. Yan. Kaya ganyan yan kasi Fernandez family yan. Kaya ganyan yan kasi Nick daw family yan. So, alam ng tao na o alam natin na kung saan pamilya tayo, we belong to the family of God. Amen. Yun yung nais po ng Panginoon sa atin. Tingnan natin to, just like this. Ayan. Alam niyo kung ano yan?
Yan, donut. Donut it, sabi nila. Donut, yan. May mga sprinkles, may mga iba-ibang colorful donut. So, minsan kasi iniisip natin, yung buhay natin, napaka-colorful. Akala natin kompleto na. Okay, masaya ako kasi meron akong business. Masaya ako kasi okay yung love life ko. Masaya ako dahil, kumbaga, yung financial ko, okay, di ba? Pero hindi mo alam, may butas pala sa gitna. There's void dun sa gitna. Amen? So yun yung doon, people try to fill that gap. Parang sa atin, akala natin, na tayo, okay na tayo. Pero, deep inside, may kulang pala. Kanino ko ba narinig na God created people with a void heart? Kasi no one can fill that void kundi si Jesus Christ lang. Amen? This time, sample natin sa donut. Donut. Iniisip natin na i-fill yung na. Isa pa, tingnan natin to mga kapatid. Munchkins. Yan. So munchkins, iba-ibang kulay. Iniisip natin, try to fill that gap. Akala mo yung munchkins kasya doon sa butas ng donut. Amen? Ganito yung iniisip natin minsan sa buhay natin eh. Pero, hindi pala match. Hindi kasya. Pinipilit mo. Or, meron pang isa, maghahanap ka ng another donut. Pero yung another donut na yon, meron? Butas pa rin. There's still gap. Kulang pa rin. Amen? O sige na nga. Kasi ang natin dito, no, even yung mga donut na yan, even you feel dun sa mga butas na yan, ang resulta, no, masisira lang yung donut. Ganon din sa buhay natin. Masisira yung buhay natin. Eto na, sinasabi ni sabi dyan, eto pa, di pa yan. Yung sinasabi ni May. Bavarian. Talagang panapan kayo ng donut. Dunkin Donut. Ayan. So yung Bavarian, walang butas. Kompleto. Amen? At may laman pa. Which is filled by the Holy Spirit inside. Ito tayo. Hindi tayo yung donut na kailangang i-fill in. Tayo po yung donut na meron ng, kumbaga, filled by the Holy Spirit. At ang isa pa, overflowing. Amen. So yan ang buhay Pinoy. Buhay Kristiyano. Amen. Buhay Kristiyano. We are filled by the Holy Spirit, mga kapatid. So, ayan, talagang pagdating sa donut. So, kaya mga kapatid, even, sabi nga, even you have needs or prayer sa buhay mo, pagka hindi yung prayer mo, alam mo that there's hope. Alam mo na hindi ka basta-basta mag-fall dahil alam mo that you have the Holy Spirit in you. Amen? Ang tanong nga doon ano ba yung dinidesire mo sa buhay mo? Amen? Huwag yung Bavarian. Di ba? So what do we desire sa buhay natin? Kasi ang sarap, meron tayong sinasabi na, ikaw lang sapat na sa buhay ko. Diba? Si Jesus, ang ating Panginoon, sapat na para sa atin. The Word of God, sapat na para sa atin. Amen? It will complete, it will fill yung void na puso natin. Amen po ba? Hallelujah. Tayo po manalangin. Pasalamat tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. We know, O Lord God, through your words, O Lord God, Panginoon, that we have a purpose in life habang kami nandito, Lord, sa mundong ito. Lord, salamat po for reminding us, Lord God, that there is power in your words, O Lord God, that
we can rely on your words, O Lord God. Sa kabila, Lord, ng mga pinagdadaanan namin dito sa mundo, Lord, we know, Lord God, na we have hope, O Lord God. Dahil gaya ng sinabi mo sa iyong salita, Lord, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Lord, we can assure, O Lord God, kahit na anong pagsubok ng aming pong buhay dito sa mundo, Lord, we are going to be victorious dahil kasama ka namin. Through your words, O Lord God, patuloy, Lord, na binibigyan kami, Lord, ng kapangyarihan to say no to sin, O Lord God, to say no to temptation, O Lord. Lord, maraming salamat for giving us the power, for giving us the Holy Spirit. Holy Spirit, be with us always, O Lord. Patuloy, Lord, lead us, O Lord. Lead us to the path of righteousness. And Lord, our desire, Lord, is to be with you, Lord God. That someday, Lord, makakasama ka namin. Makakasama ka namin, Lord, na punong-puno ng kagalakan sa aming mga puso. Lord, we thank you once again. Thank you for your words, O Lord God. And we continue to give you back all the glory, praises, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.